Good morning po sa ating lahat. Yun, pwede po, kamusta na po ang GSOS? Yun, sana po lahat kinakamusta. Sige po, testing ko lang po yung ating... Yun. Hanap po kayo ng partner nyo, katabi nyo, tapos with emotion po, pwede nyo po bang basahin sa kanya yung series break title natin? Isa, dalawa, tatlo. Ayun. So, hindi ko po kasi alam kung seryoso ba yung gagawin natin o comedy eh. So, yun na lang po. So, titingnan po natin yung season ng buhay ni Elijah na kung saan nahirapan siya. Tapos po, yung part na ikaw ba, kasi baka makarelate ka rin sa kanya. Okay? Tapos ano yung matututunan natin sa buhay po niya? Okay? So, before that, inaanyahan ko po ang lahat na tumayo. Basahin po natin yung key verse natin for this morning in 1, 2, 3, go. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Let's pray. Lord, marami po salamat sa pagkakataon po na to, Panginoon, para makita po namin yung isa sa mga vulnerable seasons po ng ministry ni Elijah. Lord, kung saan siya po ay nagsabi na hirap na siya, Panginoon, and gusto niya nang mamatay. Lord, as we study your word today, Panginoon, ang dalain ko po na let me get out of the way. Holy Spirit, we need you, Panginoon, and huwag pong magbasa sa outline ito, kundi Panginoon sa word mo na kumausap po talaga sa mga nangangailangan po ng mensahe mo, Panginoon. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sumaka po na po kayong lahat. So, yon. So, bago po tayo mag-start, vibe check lang po tayo, no? Kamustahan lang po tayo. Kung isa-summarize mo yung buhay mo ngayon, isipin mo lang, ano ba, kamusta ba yung buhay ko ngayon? Paano mo siya isa-summarize in terms ng emoji? Okay po? So, bigyan ko lang kayo ng mabilis na 30 seconds, ha? Ayan, pili lang kayo ng isa kasi nasa dad season na po ako eh. Puro Zoe yung ano ko. So, pili lang kayo ng isa. Ano yung mukha mo ngayon kung i-describe yung buhay mo? Okay po? Sige, mabilisan lang. Okay na po? Actually, fineflex ko lang po yung kakitan niya eh. So, okay, survey tayo. Sino po sa inyo rito, yung feeling nyo ngayon is yung wow? Wow, pwede ba bang mataas ang kamay? Wala. Nakakalungkot naman ang ating buhay. Sige po, sino naman po sa inyo rito, yung, eto siya, yung galit, yung grrr. Pwede ba bang mataas ang kamay? Siyempre, in-expect ko, wala pa rin. GSOS to eh. O baka naman po ngayon meron na. Sino po sa inyo dito yung love you? Yan. Pwede mo mataas ang kamay? Diyan tayo magaling eh. Kaya tayo nagkakatisuran dito eh. Sige po, ngayon po, marami tayong emotion sa buhay natin. Pero this time, gusto ko lang mag-focus sa isang emotion, okay? At ito po yun. Ayan. Talaga naman, bidang-bida yung baby ko ngayon ah. So kasi po, kanina, ang binasa natin, sabi ni Elijah Allen, ako po'y hirap na. So, yung hirap po kasi iba-iba siya ng definition, di ba? Kasi yung term na hirap, subjective siya. So sa iba, pwede ang paghirap, pagod ka na. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang pagod? Ayan. Yung iba naman, ang definition niya ng hirap is doubt. Nagdududa na siya sa sarili niya. Talaga ba? Kaya ko ba talaga to? Yung iba naman, ang definition niya is anxious. Bukas ba? Meron pa ba akong kakainin? Yung iba naman, nai-stress. Yung iba, nape-pressure. Yung iba, hindi niya na-meet yung expectation ng iba sa kanya or yung expectation niya sa sarili niya. And yung iba naman, na-burnout lang. Parang sa ministry, parang naglilingkod ka naman, pero at some point in life, parang nagdi-drift away ka na from God. So yun po yung season na aralin natin ngayon. So kung ikaw yan, handa mo yung sarili mo kasi ikaw yung topic natin ngayon. Okay, kung hindi naman ikaw to, balikan nyo na lang pagka ikaw na to sa future kasi darating tayo sa panahon na to. Okay, Elijah nyo, hirap na, ikaw ba? Mag-focus po tayo sa 1 Kings chapter 19. Pero just to be sure na nasa same page po tayo kasi ayoko mag-assume eh. Reviewin lang po natin yung chapter 17 and chapter 18. So sa chapter 17 po, ito po yung shinare ko sa inyo last November nung Stewardship Month. Sino po yung nandito nung Stewardship Month? Shinare ko po yung something about Zarephath. So yung ministry ni Elijah sa 1 Kings chapter 17. Para hindi po tayo magkalituhan, nung 1 Kings chapter 17, dumating po si Elijah for the first time sa Bible. Nagpakita siya. Tapos si King Ahab, yung hari na dinescribe na isa sa pinakamasamang hari ng Israel, yung asawa niya si Jezebel na nag-introduce po ng idolatry worship kay Baal at saka kay Asherah sa Israel, lumabas bigla si Elijah sa eksena, tapos kinausap niya si King Ahab. King Ahab, ang samana ng Israel, hindi uulan. Hindi nga po umulan. Naalala niyo yun? Nandito po kayo nun.
Tapos for some reason, nawala si Elijah sa eksena. Tapos po, pinakain siya ng ibon. Alala nyo kasi walang ulan eh. Pinakain siya sa pamamagitan ng balo na hindi nauubos yung mantika. Naalala po ninyo yun? Sana naman po, no? Tapos, yung chapter 18 po, bumalik ulit si Elijah sa eksena. Ito hindi ko na po ito na-cover noong November. Pero bumalik si Elijah sa eksena. Tapos sabi niya, King Ahab, huwag kang mag-alala. 3 years hindi umulan, pero uulan na. Pero bago yon, pakitawag nga yung mga propeta ni Baal, pakitawag yung mga propeta ni Asherah, maglaban lang kami, versus lang kami, punta tayo ng Mount Carmel. Tapang ni Elijah, no, confident. So tapos ang nangyari po noon, sabi ni Elijah, ganito lang ang paglalabanan natin. Maghahanda ako ng altar, maghahanda kayo ng altar, magpe-pray tayo sa Diyos natin, magpe-pray kayo kay Baal, kung sino ang Diyos na magpaulan ng apoy at tumupok ng handog, siya ang tunay na Diyos. Nakuha po ninyo yung laban. So ang yabang ni Elijah, no? So syempre, bida si Elijah rito, ginagawa ni Elijah siguro, sige, partida, kayo muna. Uupo muna ako. So yung propeta po ni Baal, that time is 250, yung kay Asherah is 200, all in all, 450 prophets. So ginagawa po ng mga propeta ni Baal, pa-pray sila. Baal, paulanin mo na ng apoy, paulanin mo na ng apoy. Kung babasahin po ninyo 1 Kings chapter 18, matutawa po kayo kasi yung personality ni Elijah, trash talker siya. Sino sa inyo dito yung may kilalang trash talker? Di ba? Kung babalikan po ninyo yung chapter 18, matatawa ka kasi nang tatrash talk si Elijah. Sabi ni Elijah sa mga propeta ni Baal, lakasan nyo pa. Baka tulog lang si Baal. Baka busy, alam nyo na. Hindi po, medyo tinatranslate ko lang po sa modern translation, pero nakakatawa po talaga eksena. Kasi talagang inaangasan niya yung mga tao ni Elijah, ni Baal. So siguro kung modern translation, ano ba naman yan, mga propeta ni Baal? Yung Baal nyo walang bitaw. Di ba parang walang bilang. So, to make the story short, natapos po yung chapter 18, yung mga propeta ni Baal, walang umuulan, maghapon silang naglalalas. Baal, ano ba to? Wala pa akong stat. Baal, magpawalan ka ng apoy. Wala. Nangyari po, si Elijah tumayo, it's the time to shine. Sabi ni Elijah, kasi po kung titingnan nyo, napaka-confident siya sa chapter 18 eh. Sabi ni Elijah, kuha siya yung katiwala niya. Partidahan natin tong mga to kasi mga weak eh. Kuha ka ng tubig, yung altar, buhusan mo ng tubig. Binuhusan ng tubig yung altar. Sabi ni Elijah, parang kulang pa ata, dagdagan pa natin yung partida. Di sa pa, buhusan mo pa ng isa. Binuhusan na naman ng isa. For the third time, sabi ni Elijah, dagdagan mo pa ng tubig. Dinagdagan ng tubig hanggang po yung altar ni Elijah is punong-puno ng tubig, naging mistulang kanal. Tapos ginawa ni Elijah, Yahweh, Diyos ng Israel, magpaulang ka ng apoy. Sumagot ang Panginoon, bumagsak ang apoy. At ito po yung verse na sabi doon sa verse 38, I'm not sure if you can read it. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos! So imagine this. Victory to, MVP siya. Nasa bundok siya ng Mount Carmel, 450 ang kalaban niya, solo gaming siya, bumagsak yung apoy, nasunog. Tapos nakita yun ng Israel. Sabi ng Israel, si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh ang Diyos! Kung mabalikan po ninyo, at that point, hindi na po nila kinikilala si Yahweh bilang Diyos. Ang kinikilala nilang Diyos si Baal at si Asherah. And at that moment, kung ako si Elijah, isipin ko, wow Lord, nasa peak na ako. Eto na yun, Lord. Magre-revive na ang Israel, Lord. Eto na yun. Nasa highest of highs, Elijah, at chapter 18. Pero kung pupuntahan natin yung chapter 19, 2 verse lang eh. Ang nangyari para mag-flip yung switch. Sabi ni King Ahab sa asawa niya na si Jezebel, absent kasi si Jezebel nung laban eh. Sabi ni King Ahab kay Jezebel, sumbongero si Ahab eh. Sabi niya, Jezebel, alam mo ba, si Elijah, dinurog yung mga propeta ni Baal sa Mount Carmel. Alam niya sabi ni Jezebel, parusahan ako, kung bukas ng ganitong araw, hindi ko pa napapatay ang Elijah na yan. Narinig ni Elijah yon at pagkatapos, yun na yung nangyari. Okay, so magsisimula na po tayo. Intro lang po yun. Ubus agad oras, no? Sige, babasahin ko po. Ito na, game na ba kayo?
Sana po, game na kayo, no? So ito, sabi sa verse 3, natakot si Elias na mamatay. Hindi po ba kayo natutuwa na natakot si Elijah? Kasi ibig sabihin, imagine niyo si Elijah to ha, si Elijah na to guys. Si Elijah lang naman, nagpaulan siya ng apoy sa chapter 18. Bumuhay siya ng patay sa chapter 17. Pero natakot siya. Napaka-comforting na kahit yung mga greatest man of God, natatakot sila. Which means kahit pala tayo, may karapatan ding matakot. Tama? So kung natatakot ka ngayon sa buhay mo, kasi iba-iba tayo ng kinakatakutan eh. Ako takot ako sa palaka eh. Pero ang kinakatakutan ko na ngayon, magkasakit eh. Nung nagkaroon ako ng pamilya, hala, paano kung magkasakit ako? Dami pa naming utang sa bangko. Paano na si Zoe tsaka si Hannah? Iba-iba tayo ng takot eh. Pero it's comforting na si Elijah, na man of God, natakot. Okay, ang daldal ko, no? Kaya't umalis siya at nagpunta sa Beersheba. Sa lupain ng Huda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ay maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Ito na yung verse na binasa natin kanina. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti po pong mamatayin ako. Meron na ba sa inyo nakapag-pray ng ganyan? Lord, kunin mo na po ako. Ako po'y hirap na. Meron ba? Ay naku po, yung mama ko, yari tayo dyan. Mama, magpa-counsel ka kay pastor. Pastor na counsel. Pero totoo to. Darating sa buhay mo na parang pagod ka na Lord, kunin mo na ako, hirap na po ako. Pero tingnan lang natin ito guys ha. Mayroon akong mga observations dito na napansin. Bakit siya nag-lead doon sa prayer na yon? Siguro may 3 factors dito sa binasa natin. Una, natakot siya. May external siya na fear. So parang sa buhay mo, minsan darating ka sa depressing state ng isip mo kapag ka meron kang mga nasa paligid mo na external factor. In this point, si Jezebel, papatayin kita. Pero sa situation natin, pwede yung sinasabi sa'yo ng ibang tao, magtatagumpay ka ba talaga, we? Kaya mo ba talaga, we? Yun yung first factor. Second factor, nagpunta siya sa Beersheba, may kasama siya, yung katiwala niya. Pero basahin niyo yung ginuhita natin. Iniwan niya roon yung kanyang utusan. Alam ninyo, nagkakaroon ka ng ganong mindset kapag ka nag-isolate ka. Mag-isa siya eh. Tapos magtataka ka, ba't kaya ganito naisip ko? Wala kang kasama eh. Mababaliw ka. And lastly, yung huli natin ginuhitan, sabi doon, pagkatapos ng maghapong paglalakad. Pag naglakad ka maghapon, pagod ka. Physically. So 3 factors, practical application agad. Pagka dumating ka sa moment ng buhay mo na anxious ka, stress ka, burnout ka, check mo muna yung 3. Nagpapa-apekto ba ako sa external factors? Number 1. Nag-isolate ba ako mag-isa? O pagod lang ba ako physically? Ba kailangan ko lang magpahinga? Okay po, naintindihan po natin. Sige. So unang observation po natin dito, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Victory does not remove vulnerability. Yan. Halimbawa, yung bata po na yan, mukha lang siyang siga, pero umiiyak po yan. So, ibig sabihin, hindi porket mukha kang victorious sa labas, strong ka na sa loob. Kaya minsan kailangan mo rin kamustahin talaga no? Kamustahin mo lang. Baka biglang umiyak yan sa Senado. Basta, baka bigla yung umiyak. Tapos ito pa, hindi porket victorious ka in the past, bukas okay ka pa rin. Kasi tingnan nyo, si Elijah, nasa peak siya eh. Yung feeling niya, ito na yung turning point ng Israel. Ito na yun. Ito na yung answered prayer ko. Tapos, isang iglap, biglang nagbago yung moment niya. So, ibig sabihin, hindi porket na-answer yung prayer mo ngayon, okay ka bukas. Diba? Hindi porket gumaling ka ngayon, bukas okay ka pa rin. Kasi victory does not remove vulnerability. Another observation po rito, kahit mga leaders may breaking point. Si Elijah, leader siya ng Israel eh. Nagkaroon siya ng breaking point. Ito yung misconception, nung buhay pa si Papa, ang tingin ko kasi sa kanya, sandigan, may ganun ba kayong tao? Na parang, ay si Papa na yan eh. Hindi yan kakayanin ng problema. May ganun ako mindset eh. Parang kunyari, nung high school ako, may hindi ako masagutan na algebra problem. Kasi bata lang ako eh. Ginagawa ko, Mama, pwede bang pasagutan mo naman to kay Papa? In-expect ko doon, pagising ko, may sagot na. Ganun katindi yung dependence ko na alam kong kahit anong ibigay ko dyan, kaya niyan. Pero makikita natin dito, kahit mga leaders, may breaking point.
napupuno rin. Tingnan nyo nga yung leaders nyo, yung care flock leaders nyo. Silipin nyo lang. Yan. Mukha ba siyang malakas? Kasi baka mamaya, minsan, malakas lang yan. Eh, hindi tayo ma-attend ng care flock. Di ba? Absent tayo lagi. Pero, baka mamaya, nasa breaking point na yan. Okay? So, yun, no? Tuloy natin ang ating verse. Sabi rito, pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. O, doon muna tayo. Ano raw po yung ginawa niya after niyang mag-pray ng suicidal prayer? Nahiga siya at nakatulog. Pagod kasi siya, di ba? So, higa siya, tulog siya. Tapos, dumating ang isang anghel, sinabi sa kanya, gising na at kumain ka. Verse 6, nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga muli. Hindi ko po alam sa inyo, no? Pero ako kasi personally, hindi pa ako nakakita ng angel. May nakakita na po ba sa iyo ng angel? Ka-churchmate daw, angel. Pwede bang taas ang kamay ng angel dyan? Kamukha ni Jesus Lance nga yun eh. Ako hindi pa ako nakakita ng angel, no? Pero, kung titingnan niyo si Elijah, tingnan niyo kung gaano siya hindi ko alam kung namanhid na ba siya sa blessing, sa miracles. Pero tingnan niyo yung nangyari. Tulog siya. Hoy, Elijah, bangon. Una, hindi man lang siyang nagtaka. Sino ka? Tapos ang sabi sa kanya ng angel, kain, inom. Hindi man lang siya, wait lang, saan galing yung kakainin? Saan galing yung inumin? Teka, angel ka ba? Una niyong pasinin dito. Minsan kasi ganun din tayo, no? Yung sobra ka nang sanay sa blessing, hindi mo na distinguish na blessing pala siya. Dito sa point na to, tulog lang siya, ginising siya, Elijah, kain ka na. Inom ka na. That in self is a blessing. Pero si Elijah, pansin nyo, hindi niya man lang napansin na blessing na siya, no? So, minsan, kailangan natin katukin yung sarili natin. Wait lang, baka mamaya lumalakad na pala ako sa blessing. Masyado lang akong nasanay. Hindi ko na siya napapansin na blessing. Okay po, no? Tapos, ano pa? Ito pa, tuloy natin. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Stop muna tayo rito, no? May napansin pa tayo po sa verse na to. Ano yung prayer niya bago to? Sige, balikan natin, ha. Ang prayer niya, sabi doon, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Alam niyo, isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Panginoon is hindi siya agad sumasagot ng panalangin minsan. Kasi kung ako si Lord, ay, ang OA naman itong Elijah niyo, OA kunin daw. Lord, kunin mo na po ako. Kung ako si Lord, sige, kunin yan. Di ba? Magpasalamat tayo kasi may mga prayer tayo minsan na hindi sinasagot agad ng Panginoon. Kasi kung oo, yari, paktay na, di ba? Dito, hindi siya agad sinagot. Pansin natin, paano siya sinagot ng Panginoon? Hindi sa words. Sabi ni Elijah, Lord, ayoko na, pagod na po ako, magpakamatay na po ako. Instead na sumagot si God through words, sumagot siya through actions. Sabi ni Lord, teka lang, baka pagod lang to. Baka gutom lang tong anak ko, bigyan natin ng pagkain. So, ito po, no, pansinin natin, hindi niya sinabi na kasi kahinaan ko to pag may nagpapaka-counsel sa akin eh. Sasabihin nung nagpapaka-counsel, hindi ko na po kaya, hirap na po ako. Sa isip ko, ang babaw naman ng problema nito. Hirap na hirap daw siya, yung iba nga namamatay sa gutom. Ito, yun lang yung problema nito, OA naman ito. Buti no, hindi ako si Lord. Kasi kung ako si Lord, isipin nyo, ganun mo na siya dederechain si Elijah. Elijah, baka naman nakakalimot ka. Bumuhay ka lang nung patay nung nakaraan, aba. Sabi ni Jezebel, papatayin ka. Nagpawalan ka lang ng apoy nung nakaraan. Ano ba naman kung magpawalan naman ako ng kidlat, patayin ko si Jezebel, di ba? Buti hindi ganun si Lord sumagot, no? Sa halip, ang ginawa po niya, nagbigay siya ng rest, ng food, ng comfort, at ng care. Na para bang sinasabi ni Lord, sige, ina-acknowledge ko, tao ka. Tao ka yan yung nararamdaman mo ngayon. Alam ko, the journey is too much for you. Okay po. Kaya ang ating pong second lesson, basahin natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Eat, sleep, try again. Ito magandang po to, no? Napakagandang realization po nito, no? Minsan kasi, masyado tayong spiritual mag-solve ng problema. Halimbawa,
Lord, hindi ko na po kaya, mag-fasting po ako ng 1 week. Eh yung problema mo, kailangan mong kumain. Kasi halimbawa, nagre-review ka para sa board exam, tapos hindi ka natutulog, hindi ka kumakain, paano papasok sa isip mo yung sagot? Alam po ninyo, kakagaling lang natin sa fasting, di ba? May mga bagay po na nasolve tayo through fasting. And pro po kami sa fasting, testimony nga ni Hannah nung binalik namin yung weekly fasting namin, dami yung answered prayer eh. May mga nasagot si God through fasting, pero minsan po kasi, binigyan tayo ni Lord na utak para mag-isip. Di ba? Ito pang problema ko is something na masasolve pag natulog ako o kumain ako. Kasi minsan po ganun eh. Ito ang ganda nito, no? Sabi po rito, sometimes battles need prayer. Others need sleep. So tapikin po ninyo yung katabi mo, tapos sabihin mo lang, itulog mo lang yan. Ikain mo lang yan. Baka nagugutom ka lang. So, kung babalikan po natin yung verse, ang sabi po doon ni Lord, makikita po natin yung lesson po na pinapakita ni Lord. Minsan, kapag may mga kaibigan tayo na nag-share sa atin, minsan po, ang practical application nito is wag natin sala agad i-bash. Kunyari po, hindi ko na kaya. Wag natin sila, minsan hindi na, ang kailangan nila is hindi isagot. Minsan ang kailangan nila, pagkain. Kaya baka naman, baka ikain mo lang yan, pa-deliver tayo ng Food Panda, ng Grab. Di ba? Minsan, pakainin mo lang, pagpahingahin mo lang, i-comfort mo lang, wag mong sermonan. Okay po? Sige, okay, so tuloy po tayo, no? Oops. Eto, tutuloy po tayo. Sabi po rito, kumain nga siya muli at uminom. At ang pagkaing iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Sino po sa inyo rito yung nag-hiking? Pwede po bang pataas ang kamay? Ay, si Tinay nag-hiking. Nakita ko nga yung Facebook niyan. Kami po ni Hannah nag-hiking kami nung kabataan namin, no? 33 na po kasi ako eh. Nung mga panahon na yon, parang ganado ako mag-hiking. Pero I realized na hindi para sa akin yung hiking. Kasi yung hinike po namin 2 hours lang eh. Tapos pagdating namin sa ibabaw, pagod kami eh. Tapos, bababa na tayo. Kakakit lang natin, bababa na naman tayo, 2 hours na naman. Diba? Ang hirap mag-hike. Kung mapapansin po ninyo. Pero ito, tingnan po ninyo yung ginawa ni Elijah, no? Ilang araw po siya naglakbay. Pwede po ba tayong sumagot? Baka lang naman po pwede. 40 araw, 40 days po siyang naglakbay. Una po, no, makikita dito, kung ano man yung kinaing binigay sa kanya na anghel, kasi sabi doon, no, nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi. Yung kinain niya, sapat para makapaglakbay siya ng 40 days and 40 nights. Grabing miracle yun, no? Kung may binibenta sanang ganun sa Pilipinas, no? 40 days, kakayahan mong di kumain, siguro sold out yun, no? Pero ano matututunan po natin dito? Minsan, ano ba muna yung Sinai? May nakakaalam po ba kung ano yung significance ng Mount Sinai? Pwede po ba tayo mag-participate? Hindi po pwede, no? Sa Mount Sinai po, doon po binigay ni God yung 10 Commandments kay Moises. Which means, sinisimbolize po ng bundok ng Sinai yung presence ni God. Gusto ko lang pong i-correct, no? Kasi minsan po tayo, masyado po tayong emotional, spiritual na para bang kailangan pumunta ng prayer mountain. Kasi nandun ang presensya ng Diyos. Kailangan pumunta ng church kasi nandun ang presensya ng Diyos. That is true. But sometimes, yung presence po ni God, kahit saan nandun ka. Tama? Naalala ko nung first time na nag-prayer mountain ako nung high school ako, hindi ko alam kung emotional lang ako o pa-hype lang ako o pasikat lang ako eh. Pumunta kami doon kasama si Papa eh. Sabi ko, grabe yung presence ni Lord dito sa prayer mountain. Ramdam na ramdam ko yung presence ni Lord sa prayer mountain. Pero ngayon po, bumabalik na ako doon twice a year, yung nasanay ka na, tapos minsan in-evaluate ko, talaga bang sobrang special ng presence ni Lord sa prayer mountain? Or emotional lang ako at the time? Pero alam po ninyo, nung isa sa mga nag-usap kami ni Hannah, kasi po ang hirap na po kasi ng may baby, maglakbay. Mahirap daw mag-travel kapag may baby ka na. So lately po, nag-prayer mountain kami ni Hannah, kasi usually overnight po kami, nagpa-private room kami doon. Tapos napansin namin, sa mga recent po namin na prayer mountains, yung oras namin napupunta lang sa pag-aalaga. So, imbis na makapag-pray kami, sabihin ni Zoe, Mami, dede cellphone. Mami, labas, dun. So, instead na makapag-pray kami, pag nasa prayer mountain kami, nagiging baby
Caretaker lang kami. Minsan sabihin ni Zoe, Mami dun, labas, pusa, dog. Manonood lang siya ng dog, ng pusa. Tapos ng isang gabi, sabi namin, sulit ba talaga na magpunta tayo sa prayer mountain at this point? Pero ang parang pinapaunawa po ni God sa amin at that time, actually, minsan kasi, hindi yung ginawa mo dun sa prayer mountain yung mahalaga. Minsan, ang mas mahalaga yung process. Paano ka ba nakapunta ng prayer mountain? Kasi may effort para magpunta ka sa isang lugar na pinaniniwalaan mong nandun ang presence ni God. Halimbawa, sa case namin, simple lang, mag-drive ka lang ng 1.5 hour para pumunta doon, mag-i-impake ka ng pagkain ng baby, pero yung process na yon, may effort. So minsan, yung presence ni Lord, ino-honor niya. Kunyari, pupunta ako ng church, may problema ako, punta ako ng church. Minsan, hindi talaga dahil yung presence ni Lord is naandun talaga ng ibang klase. Pero minsan kasi ino-honor ni Lord, ay teka lang, yung anak ko, naglakad pa. Galing bahay. Para sadyain niya ako rito. Nakikita minsan ni Lord yung intention mo, pupunta ako ng church, may problema ako. Sige, nag-effort siya, sagutin natin yung panalangin. In this point, si Elijah, pwede siyang katagpuin ni Lord kahit saan. Lalo na prophet siya ni God. Pero makikita ninyo, 40 days siyang naglakbay. Which means makikita ni Lord, ay grabe tong anak ko na to, 40 days naglakbay siya. Sige, pakinggan natin kung ano yung panalangin niya. Okay po, no? Tapos ituloy natin yung verse. Sabi doon, pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano yung nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Hindi ko po alam, pero kung ako, nung nabasa ko yung verse na yun, minsan isipin mo, hindi ba talaga alam ni Lord? Ba't na doon si Elias? Eh in the first place, siya nga yung nagpadala ng angel para magpakain kay Elias. Tama? Pero mapapansin po natin dito, minsan si Lord nagtatanong siya intentionally ng mga bagay na obvious na kasi gusto niya mag-invite ng real talk. Parang minsan gusto ni Lord na alam ko naman yung problema mo. Pero ano yung ginagawa mo rito? Kasi minsan po, di ba tayo, nagpe-pray tayo. Ako, guilty ako rito eh. Pag nag-shortcut ako, Lord, alam mo na po yung pinagdadaanan ko. Bahala ka na po. Ikaw po ang Diyos, alam mo po yung nasa isip ko. Pero minsan kasi gusto ni Lord, i-enumerate mo. Ano ba yung nararamdaman mo? Ano ba yung pinagdadaanan mo? Ano ba yung gusto mong marinig niya? So yun po yung open invitation ni Lord dito. Which leads us to our lesson number 3, draw near to God. So, kapag po may problema ka, kapag na-stress ka, ang isa pong magandang tip, mag-sacrifice ka some moments of your time, punta kang church. Punta kang prayer mountain. Huwag kang mag-isolate. Punta ka lang, tapos mag-pray ka. Kasi kakatagpuin ka ni Lord. Kapag nakikita niya yung intent mo, yung intention mo, na pupuntahan kita, Lord, sasadyain kita, Lord. Okay po? Okay pa po ba kayo? Sana po, no? Medyo malat po ako kasi kakaubo ko po eh. Tuloy po tayo rito. Ito yung sagot ni Elias. Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tanang buhay ko. Hanep si Elias, nanumbat pa, no? Sabi niya dito, ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko. Nakapag-pray na ba kayo ng ganon? Hindi, no? Hindi kayo amen, no? Ako, nakapag-pray na ako ng ganon. Nung nag-aaral pa ako ng college, nakakayaman po, no? Kasi ang yabang ko nung high school, akala ko matalino ako. Pagdating ko ng UP, na-realize ko hindi pala ako matalino. Yung Math 17 po, nagkaroon ako ng grade 4. 4 pass or fail po yun eh. Tapos mag-e-exam ka ng pag pumasa ka sa exam, 3 ka. Pag bumagsak ka, 5 ka. So ginawa ko po nun, no? Alam mo ginawa ko? Umattend ako sa mga prayer meeting. Tapos, aga ko sa morning worship. Tapos naglinis ako ng mga gamit ng band. Tapos meron pa yung mga buffeyo eh. Volunteer ako sa mga art exhibit. Tapos, hindi pa ako nagdadampot ng tayo ng aso sa bahay. Nagdampot ako ng tayo ng aso kasi lalabas na yung resulta ng exam eh. Tapos ang prayer ko ganito, Lord, kita nyo naman, umattend ako ng prayer meeting. Lord, kita nyo naman, tumulong ako sa art festival. Lord, nilinis ko yung aso namin. Baka naman, Lord, ipasa mo naman ako. Minsan may ganun kang prayer eh. Minsan, nung binabasa ko kasi to, sabi ko, grabe ko naman to sa Elijah, nanunumbat. Pero tayo rin. Kapag may kailangan ka, Lord, may gagawin ako para sa'yo ha. Lord, ipasa mo ako sa board exam, maglilingkod ako ha. Lord, pag na-promote ako sa trabaho, magtatayos na talaga ako. Minsan nanunumbat tayo. No? And yun yung ginagawa ni Elijah at this point.
Tuloy natin. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ano po mapapansin natin sa prayer ni Elijah? Yung prayer po ni Elijah, punong-puno siya ng honesty. Nakapag-pray na po ba kayo ng honest na prayer? Ako po, nasabi ko kanina, yun yung honest na prayer ko. Pero, in a regular basis, nakapag-pray ka na ba ng honest na prayer? Alam po ninyo, one time, na-share sa akin ni Hannah, may narinig daw siyang podcast. Tapos, ang na-share sa akin ni Hannah, grabe mag-pray. Ang ano nila, parang honest niya mag-pray kay Lord. Alam po ninyo yung initial ko na defense mechanism, sabi ko kay Hannah, ay hindi kasi si God yan mataas yan. So kung magpe-pray ka, dapat may respeto, yung parang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, ang lumikha ng lahat. Di ba minsan ganun tayo mag-pray? Pero papansinin natin yung prayer ni Elijah, it's full of honesty. Walang halong biro, walang halong etos. Hindi na yung may intro-intro, yung parang pang mag-pray ka, Lord, napakadakila mo. Lord, napaka-Diyos ka ng mga Diyos. Ito, tingnan niyo yung prayer ni Elijah, punong-puno ng honesty. Wala nang ganun. Ano yung pinapakita nun? Close sila. Close sila ni Lord. Kung ano yung emotion ni Elijah at that point, sinabi niya, diretso kay Lord. Minsan, kailangan mo lang din magkaroon ng honest prayer. Kasi minsan, masyado po tayong nagpo-focus na hindi, nakakaya naman kay Lord, baka busy siya sa iba. O kaya, hindi, nakakaya naman magsabi kay Lord ng kung ano talaga yung gusto kong mangyari, kung ano talaga yung purpose ko. Kasi, parang ang taas-taas niya. Minsan po, ang calling ni Lord sa atin, mag-pray ka lang ng honest. Ano ba yung nararamdaman mo talaga ngayon? Malungkot ka ba? Meron ka bang dinadamdam na parang mababaw, pero para sa'yo, mabigat na siya? Minsan kailangan mo lang mag-pray na honest prayer. Sige, magkaroon lang po tayo ng mini application at this point. Pwede ba bigyan ko lang po kayo ng 30 seconds? Pikit lang kayo. Pikit lang. 30 seconds lang po. Tapos magkaroon lang tayo sabay-sabay na honest prayer kay Lord. Ano ba yung nararamdaman mo ngayon? Talaga, at ano ba talaga yung gusto mong ipag-pray kay Lord ngayon? Bigyan ko po yung 30 seconds, starts now. Kausapin lang natin si Lord. In Jesus' name, amen. So yun po, From time to time, maganda tayo, Mag-pray po tayo na honest prayers kung ano po talaga yung nasa ating pag-iisip. So tuloy po tayo. Ito, interesting to, Ganito ang sagot sa kanya. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito, dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Ito po, ang galing. Ito na naman si Lord. Pansin niyo ang prayer ni Elijah, Lord, ako po'y hirap na, kunin na po ninyo ako. Instead na sagutin niya si Elijah diretso, pinakain niya. Ngayon, tinanong niya, ano bang prayer request mo? Instead na sagutin ni Lord ang diretso, anong ginawa niya? Hindi agad siya sumagot. Nagpasiklab muna si Lord. Nagpakita ng demo. Anong unang nangyari? May dumaan na hangin. Hindi pa ako naka-experience ng gantong hangin. Sa sobrang lakas ng hangin, nagkadurog-durog yung bundok. May lumindol. Ito, grabe, nakakatakot ng lindol. Yung lindol, yun yung talaga magpaparealize sa'yo na na wala ka talagang say kay Lord. Yung lindol, babawiin nun lahat sa'yo eh. Alala ko, nung di pa ako work from home, nasa 24th floor ako eh. Lumindol, likod ko glass, ibabaw ko chandelier, sumasa yung chandelier, nasa likod ko bangin eh. Takot na takot ako sa buhay ko, Lord. Parang sorry na po sa lahat ng mga ginawa ko. Ito lumindol. Tapos pagkatapos nun, kumidlat. Kompleto, di ba? Earth, wind, and fire. Nagpakitang gila si Lord sa lahat ng yan. Paano napapansin natin? Ngunit wala sa lindol si Yahweh. Ngunit wala sa kidlat si Yahweh. Minsan po kasi hinahanap natin si Lord doon sa mga supernatural things. Tama. Parang gusto natin minsan pag magpe-pray tayo, yung meron ka namang mararamdaman, yung maiiyak ka ng onte, kasi parang naramdaman ko talaga si Lord Di ba minsan hinahanap natin yung answered prayer sa mga lalaking bagay. And hindi po natin masisisi yun, kasi may mga ganun talaga tayong sisi ng life. Nung kabataan ako, hype na hype akong umattend na overnight. Kasi tuwing youth overnight,
may sensational gift. Hindi ko alam kung ganun pa. Feeling ko ganun pa rin siguro sa youth overnight. Excited ako. Attend ako ng youth overnight. Hinahanap ko si Lord sa mga something na sensational. Muntik na ako magkaroon ng gift of tongues noon. Naalala ko Kasi yung katabi ko nagkaroon Unti na lang ako na So yung katabi ko nagkaroon ng speaking in tongues. Yung kabila nagkaroon interpretation of tongues. Ako wala At meron na akong session ng buhay ko na hinahanap ko si Lord sa mga masyadong malalaking bagay. Pero minsan masyado tayo nagpapadala sa ingay. Ingay ng lindol, ingay ng kidlat, ingay ng hangin. Pero minsan, hindi doon nagkapakita ang Panginoon. Bakit? Tuloy po natin sabi dito. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Ano raw po yung narinig niya? Pinibigay na sa atin ng Panginoon, hindi mo lang napapansin. Di ba? Kasi minsan po yung mga exhausted hearts, gentleness na yung kailangan, bulong na lang. Hindi na po yung ingay. Sige, tuloy po tayo. Which leads us to point number 4. Basahin mo natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Listen to God through the whisper. Ikaw ba, meron ka bang mga nami-miss out na answered prayer kasi masyado kang nakafocus dun sa major prayer request na hinihingi mo? Minsan ganun po no? Etong pakikinig kay Lord through whisper, pinapractice po to So halimbawa po ako, sa case ko po, minsan sa gabi or sa umaga, isipin ko, ano ba yung mga nangyari ngayong araw na minsan na-take for granted ko? Nakaligo ako ngayon. May tubig, di ba? Nakakain ako ngayon. Yung mga ganun na parang normal na siya, na-take for granted natin. Minsan, try nyo po, practicein nyo. Mag-meditate ka lang. Lord, ano ba yung mga answered prayers mo ngayon na nami-miss out ko? Kasi baka mamaya, meron na palang sinasabi sa iyo si Lord sa pamamagitan lang ng mga natural way of things. Sige, tayo po itumuloy. Sumagot siya. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglinan ko sa tanang buhay ko, subalit sinira po ng bayan sa nakasuduan sa inyo. Shortcutin ko na, para kung anong unang binabasa ko to, parang replay. Pansin nyo? Or hindi? 2 beses siyang tinanong ng Panginoon. Una, sabi sa kanya, Elias, bakit ka naririto? Ang sabi ni Elias, Lord, kasi po ganito, ganyan. Tapos, anong nangyari? Nagpakita si Lord ng mga signs. Tapos tinanong niya ulit si Elijah, Elijah, ba't ka naririto? Ang sagot pa rin ni Elijah, parehong-pareho. Anong mapapansin po natin doon? Meron po bang... hindi pa, preaching pala to. Mapapansin natin po rito, talagang blinded na si Elijah at this point. Bakit? Isipin po ninyo, nagpakitang gilas na si Lord bago niya ulitin yung tanong. Lumindol, kumidlat, tapos may malakas na hangin, ipo-ipo. Inulit lang ni Lord yung question, inulit lang ni Elijah yung sagot. Na-miss out ni Elijah at this point, na pinapakita sa kanya ng Panginoon, ito yung mga kaya kong gawin, Elijah. Kaya kong magpalindol, kaya kong magpakidlat. Ano ulit yung prayer request mo? Parang ganun Kita nyo? Tapos si Elijah, instead na mapansin niya, uy, teka lang, may death threat ako kay Jezebel. Instead na sabihin niya na, uy, nagpalindol si Lord. Ba't hindi niya kayang gawin yun sa sitwasyon ko? Instead na mapansin niya yun, inulit niya lang yung sinabi niya. Alam po ninyo, nung inisip ko to, parang inisip ko, ano ba naman tong si Elijah? Napaka-ano naman ito? Parang feeling ko minsan, mas magaling pa ako rito Kasi kung ako yung nandito, ay, okay na po, Lord, wala na po akong prayer request. Pinagpakitang gilas ka na Pero anong natututunan natin dito? Parang gano'n din tayo minsan. Meron kang answered prayer sa past na at that point, feeling mo napakahirap niyang masagot na nasagot ng Panginoon. Tapos dumating ka na naman sa point ng buhay mo na nanghingi ka na naman kay Lord, Lord, please, parang awa mo na po, Lord, please. Pero nakakalimutan mo, sa past mo, sumagot na ang Panginoon. Nagpalindol na siya. Nagpakidlat na siya. Nami-miss out natin na dumating ka na minsan sa ganong point na pinapakita ng Lord sa'yo, nagkaroon ka na ng miracle at some point. Ngayon, pag hihingi ka sa akin, naalala mo dati sinagot kita? Bakit hindi pa rin kita sasagutin ngayon? It's a reminder. Okay po, no? Ano pang isang matututunan natin dito? Ganong ka-depress Elijah. Kasi paulit-ulit niya sinasabi, parang doon na lang umiikot yung thoughts niya. Parang doon na lang umiikot yung mundo niya na nag-iisa na lang ako, wala na po akong kasama. Which leads us po sa observation number 5 po natin. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Hindi po sa lahat ng pagkakataon yung nararamdaman mo totoo.
Yun po yung katotohanan. Parang yung mga magulang naisip yung mga kabataan na. Sige mga kabataan, hindi lang sa lahat ng pagkakataon yung nararamdaman mo ay totoo. Okay ba? Tandaan nyo yun ha. Anong ibig sabihin na to? Minsan po kasi kapag nasa sitwasyon tayo na yon, nilalamon tayo ng emosyon. Tama? May mga bagay ka na nasasabi kapag nandun ka sa specific situation, pagbabalikan mo, ba't ko nasabi yun? Kaya ako actually natutuwa kapag galit ako kasi nakakatakot po ako magalit eh. Pag nagpagalit na galit ako tapos may nag-chat sa akin, minsan ang rule, bawal ka mag-reply. Isang araw muna bago ka mag-reply kasi nakakahiya eh kapag nag-reply ka agad. Tapos pag binalikan mo after one day, ne. Kaya di ba yung iba sinasabi, pag galit ka, inhale ka muna. Kasi para yung utak mo magkaroon ng tamang pag-iisip. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, tama yung nararamdaman mo. Ano ba yung mali ni Elijah, no? Sige po. 2 beses niyang inulit, sabi po niya doon, ako na lamang ang natitira. At pinaghahanap na nila ako upang patayin din. Paulit-ulit niya sinasabi yun, Lord, ako na lang po natitira, ako na lang po natitira, ako na lang po natitira. Wala na po kasama. Si God, alam niya na hindi na lang si Elijah yung nag-isa. Alam niya na mali yun. Hindi po natin dishonor yung emotion ni Elijah kasi po ang feelings po natin, ano rin yun eh. Totoo rin po yun. Pero hindi po porke totoo ang feelings mo is accurate siya. Tatandaan po natin yun, no? Dito po, kinorek siya ng Panginoon. So, ang una po natin application po rito sa pagkakataon po na to, minsan huwag kang mag-decide, no, kapag ka nasa spur of the moment ka. Yung kapag kainitan, minsan palipasin mo muna. Okay po. Sige, tuloy po tayo. Ay. Sabi po rito, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilang na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. At si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Meloha bilang propeta na halili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko, ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahen. Papansin po natin dito, una kinorek po niya ni God yung pagkakamali ni Elijah ng emotional siya. Yung sa dulo po, sabi po ni Lord, 7,000 sa Israel ang ililigtas ko. Sino po sila? Yung mga taong hindi lumuluhod kay Baal at hindi humahalik sa kanyang imahen. Minsan kasi meron tayong main character syndrome. Parang feeling mo minsan yung mundo sa'yo umiikot. Na parang minsan papaalala ni Lord sa'yo, anak, actually hindi ka nag-iisa, may 7,000 pa nga eh. May reserve pa ako, 7,000. Relax ka lang. Minsan kailangan tayong sampalin ng katotohanan, di ba? Na yung emotion mo hindi totoo. Minsan kailangan mo ring totoo po ba itong naramdaman? Kailangan mo evaluate. Pero bukod doon, yung mas mahalaga po na makikita natin dito, nag-utos si God ng 3 bagay. Summarize ko na lang. Una, sinabi po ni Lord kay Elijah, mag-anoint ka ng hari na papalit kay Ahab. Kalawa, sabi niya, mag-anoint ka ng successor mo, si Elisha. Mag-mentor ka. Pangatlo, mag-continue ka sa ministry. Ano pong ibig sabihin nun? Sub-application po natin, no? Kapag po dumating po tayo sa pagkakataon na parang nag-second guess ka na sa sarili mo, parang negative thoughts na yung pumapasok sa isip mo, minsan, ang practical application is maging busy ka lang. Ito si Lord siguro inisip ni Lord, teka lang, itong anak ko masyadong maraming oras mag-isip ng negative thoughts. Bigyan ng trabaho yan. Binigyan ng 3 trabaho. Kasi minsan po na practical lang eh. Pag ang negative na utak mo, gawin mong busy yung sarili mo. Maghanap ka ng mga bagay na gagawin na makakapag-divert ng attention mo. Pero po, more importantly, yung nakaguhit po dyan, bumalik ka. Minsan ito lang yung tawag sa atin ng Panginoon, no? Bumalik ka. Bumalik ka sa purpose mo. Kapag feeling mo wala ka ng purpose, bumalik ka. Bumalik ka, balikan mo yung pagkapanahon na ba't ka ba naglingkod? Balikan mo yung panahon, ba't mo ba tinanggap ang Panginoon? Bumalik ka. Bumalik ka sa Panginoon. Okay. Conclusion po tayo. Ito po ang ambag ni Kuya Chris sa preaching outline po na to. Kasi one time po, sabi ko po kay Kuya Chris, ikaw mag-preach. Nasaan niya ba si Kuya Chris? Sabi ba naman ni Kuya Chris, ang gawa mo na acronym, hawakan mo ang beat.
Kaya po, ito po, hawakan po ang beat. Ito po yan. Kapag nahihirapan ka na, basahin mo, 1, 2, 3, go. Ito po, no, to summarize, no. Una, be still before God. Di ba tandaan natin, sa ano po, sabi po doon, tumigil ka muna at makinig sa Kanya, di ba? Pagkatapos po nung mga lindol, nung kidlat, may narinig siyang banayad na tinig. Minsan kailangan mo lang maging payapa. Kalawa po, embrace rest without guilt. Minsan kailangan mo lang magpahinga. Kailangan mo lang kumain. Kailangan mo lang matulog. Tsaka ulit mag-try again. Kapag nag-fail ka once, ikain mo lang yan, tas subok ulit. Embrace rest without guilt. Huwag kang mag-guilty. Part ng rest, part po ng growth yung rest. Tapos acknowledge your limits. Aminin mo minsan napapagod ka. Kasi yun naman yung problema sa iba. Parang feeling mo, wala kang karapatang mapagod. Parang feeling mo wala kang karapatang maging vulnerable in your season in life. Minsan, kailangan mo lang gayahin yung prayer ni Elijah sa 1 Kings chapter 19 verse 4. Sabi mo lang kay Lord, Lord, hirap na po ako. Pwede mo po bang kunin ang buhay ko? Minsan, honesty lang ang hinaharap ng Panginoon. Acknowledge mo lang yung limits mo. And lastly, trust that God is not finished. Sabi sa 1 Kings chapter 19 verse 15, bumalik ka. Bumalik ka sa calling mo. Bumalik ka kung bakit ka nagsimula. Bumalik ka sa purpose mo. Hindi porket burnout ka, ibig sabihin tapos na ang Panginoon. So bakit ba tayo po magki-keep serving? So try lang natin spiritualize kasi po nung una naging generic siya na about paghihirap. Pero gusto ko lang po i-share kung bakit po naging ito yung topic namin sa PMM. Kasi one time po, pag po kasi second Sunday, kami po yung tumutugtog. Ako, sila Kuya Chris, si Eileen po yung praise leader namin every second Sunday. Pag po kasi yung dinidevotion po ng praise leader dito, dinidevotion na po namin yan during practice. Tapos, in some rare case, nangyari, nag-share si Eileen na para bang nagkaroon kami ng sharing doon, paikot, na para bang ang kinalabasan, pagod pala kaming lahat maglingkod. Dumating na po ba kayo sa point na pagod na kayong maglingkod? Sinimulan siya na parang minsan dinadrag mo na lang yung sarili mo para mag-serve kay God. Parang pero totoo pagod ka na. Tapos ako po yung huli sa bilog Nagsimula kami ng negative, tinapos ko ng negative. Ewan ko Kasi mga matatanda na po kami dun Sabi ko actually, honestly, ako rin Naalala ko yung high school days ko, yung music ministry, passion ko yun Parang gusto ko lagi nag-spend ng time para mag-worship Pero at this point ng buhay ko, yung passion ko dati naging burden. Parang ang bigat-bigat na. Sabi ko nga sa grupo, wag po kayo matisod, no? Sabi ko nga sa grupo, natutugtog na naman ako, second Sunday na naman. Ang tagal pa naman namin mag-practice, 3 oras. Maglilinis pa ako ng drum set, naku po. Tapos, may mga reklamo pa kami. Sa mga band po dyan, PMM Sunday, no? Sabi nung isang praise leader, tas darating ka ng practice, late pa yung band. Parang, alam niyo po yun, nagre-reklamuhan na kami. Ito yung reklamo. Pero si Kuya Chris, positive talaga Sabi, ang nakakaya, negative ako Tapos tinanong namin, ba't ka ba naglilingkod pa? Sabi namin, tanongin natin yung pinakamatanda sa grupo, si Kuya Chris. Nakalimutan ko na yung sagot ni Kuya Chris, interviewin ko sana dito, ayaw din Nag-leave the group Pero, bakit ka ba maglilingkod? Bakit ang tagal na? Ang tagal mo na naglilingkod? Kasi alam mo minsan, ito lang yung paraan mo minsan. Kasi ang bait ng Panginoon di ba? Ang bait ni Lord na para bang wala kang karapatan na hindi maglingkod. Kasi nag-aalat ka lang ng onting oras, si Lord binigay niya sa iyo yung buhay niya, tapos bibigay ka lang ng onting oras para maglingkod, bakit ipagdadamot mo pa? Tapos nung umuwi po ako, naka-e-bike ako noon Minimeditate ko yung sinabi ni Kuya Chris. Talagang si Kuya Chris dapat talaga mag-preach ngayon Kaso, tumanggi Minimeditate ko yung sinabi ni Kuya Chris. Tapos naalala ko po yung 1 Kings chapter 19. Ito pong mineditate natin. Kasi originally po, sasabihin ko dapat to sa youth retreat. Youth camp. Nag-youth camp po 1 Kings chapter 19 din po dapat in-share ko doon na word. Binago ko lang po yung outline. Ang topic kasi nila doon, real talk. Yun po yung topic na nabigay sa akin nung camp. Tapos naalala ko, isang Sabado, naglalakad kami ni Zoe sa labas po, nag-exercise kami. Tapos,
Si Hana may client siya eh, so gumagawa siya ng crafts. Nasa parking lang namin si Hana. So kami lang ni Zoe naglalakad. Pagbalik ko po dun sa harap ng parking namin, saya-saya pa namin ni Zoe. Naglolokohan po kami. Tapos sa isang pagkakataon po, si Zoe, matalino naman yung batang yun eh. Pero hindi ko alam ba't nung pagkakataon na yun, may nakita siyang tae. Ay, sorry po sa kung maselan. May nakita siyang tae. Tae. Si Zoe, alam niya namang tae yun eh. Panis ka, hindi po pala ako pastor sa mga nasa live stream po. So mayroon po akong leniency na magsalita po na uncensored, no? May nakita siyang tae. Ako nakaupo akong ganun, pinapanood ko siya, tapos aabutin niya talaga. Pambihira, sabi ko, matalino ba talaga tong ko? Ginawa ko, bilis ng reaksyon ko, tumayo akong ganun, no? Parang anime, oh. Tapos umupo ako, kinuha ko siya, oh. Anak. Ganda kung na-picturean sana. Siyempre, kwento ko to eh. Kaya, maganda yung kwento natin. Pero, nung kinuha ko po si Zoe, ang saya ko pa eh. Dito, yung dugtungan dito, alam niyo yung dugtungan ng likod mo, meron akong narinig na gumanon eh. Tapos, para akong kinuryente, pataas, hanggang dito. Parang feeling ko, tinusok-tusok ako. So yung main hero, hawak ko si Zoe, Ganun yung pagkakaano ko eh. Minsan na lang maging feeling pogi kaya pagbayan mo. Pag ganun ako, Tapos, siyempre mga bida bumabangon. Sabi ko, babangon ako. Para sa iyo, Zoe. Bumangon akong ganun, no? Pagbangon kong ganun, nakuryente na naman yung likod ko. Sabi ko, ginawa ako, pinabayaan ko na si Zoe. Zoe, diyan ka muna. Di nakaganito po ako. Kasi po ako, kung di niyo po hindi po kasi talaga ako healthy eh. Hindi po talaga, kulang po kasi exercise. So, lagi po akong pinupulikat sa lahat ng parte ng katawan ko, ba't may pulikat. So, inisip ko at that point, yung pulikat ko, pansamantala lang. Pero, sabi ko, mga 30 minutes lang to guys, okay na to. So, kung nakapunta na pa kayo sa amin, face to po kami, so medyo joggingan po yung area namin. Doon po nag-jogging sa umaga, naglalakad. Ako po, nakahiga po ako literal. Kasi hindi na ako makatayo eh. Pag gumagalaw ako talagang parang may humihila, tapos kinukurente ako. Nakahiga po ako sa kalsada. Imagine ninyo, may mga nag-jogging. May mga naglalakad. Siyempre, ma-pride po tayo. Kunyari, lalaro mo lang si Zoe. Zoe! Kasi ma-pride po tayo, ma-pride. Pero po, ilang minuto na eh. Hindi talaga ako makagalaw. Tapos, sabi ko, tulungan mo ako. Sabi ko, 30 minutes lang to. Lagi namang pinupulikat eh. Pero hindi talaga ako makatayo. Thankfully po, may pinadala sir na guard, yung guard ng subdivision namin, nagbabike. Tapos sabi niya, sir, okay ka lang? May nangyari ba sa'yo? Sabi ko, maparide kasi po talaga ako. Ayoko po talaga kasi na nakakaabala. Yun po siguro yung weakness ko. Ayoko talaga nang nakakaabala. Ayoko talaga nang tinutulungan ako kasi feeling ko na kakain ko yung oras nila. Sabi ko kay Kuya, hindi kuya, okay lang ako. Mga 30 minutes, 10 minutes, okay na to. Mabuti si Kuya, mapilit siya. Binuhat niya ako, papunta ng loob. Ma-pride po ako, sabi ko, dyan na lang ako sa sofa. Ayaw pumayag ni Kuya, tsaka ni Hana. Doon na lang sa guest room. Dinala po ako sa guest room. Hiniga ako. Papasalamat ako kay Lord, no? Kasi matigas yung ulo nila. Dinala ako sa guest room. Kasi po, inabot ako ng 2 linggo sa higaan. Alam po ninyo, nung first day ko po na nangyari yon, hindi po talaga ako makaikot eh. Nakahiga, binaba ko ni Kuya yung nakaganon, first day ganun lang din ako. Kasi kapag tagilid ako, parang kung inaan rito, kinukuryente, Pero alam po ninyo yung nasa isip ko at that point. Alam ko na to, Lord, kilala kita. Magsasalita ako sa youth camp eh. Ang topic namin, real talk. Baka magandang closing to dun sa real talk camp ah. Kaya mo ako in-injure, no Lord? Sigurado ako gagaling ako bago mag-camp. Yun yung nasa isip ko. Feeling ko, pampaganda ng story. Alam mo ba yun? Yung pampaklimax. So, ganda na ito. Tapos, hindi ko maalala kung first night or second night, sabi ko kay Hana, pag-pray mo ako, mag-thanks ka. Ganun po kasi kami, yung relationship namin. Pagka meron akong may gift of thanks siya, wala akong gift of thanks. So kapag po nahihirapan ako or may goal po ako, sabihin ko lang kay Hana, pag-pray mo naman ako ng thanks. Kasi hindi ko alam kung ano yung gustong gawin ni Lord.
para lang mapag-pray natin. Pinag-pray niya ako ng tongues, and true enough, habang nag-pray siya, siyempre pinapractice ko, ganun yung mindset ko eh. Habang nag-pray si Hannah, uy, nakaikot ako onti ah. Uy, nakaikot ako ng onti. Mukhang talagang pinapaganda lang ni Lord yung closing illustration ah. Tapos hindi po ako nakatulog. Umabot po ng madaling araw. Nakakatagilid na ako. Sabi ko, wow, thank you Lord, hallelujah. Kaso po, pagising ko ng umaga, hindi na naman ako makagalaw. To make the story short, pinagpasalamat ko po kay Lord, no? Kasi during those time, na-appreciate ko rin sila lola na eh, sila lolo tay eh. Kasi dun sila natulog 2 linggo eh. Hindi kasi ako makakain. Hindi ako makaihi. Si Hannah lahat umasikasa sa akin. Tapos po, in one vulnerable moment, siguro second day, third day, papasalamat din ako kay Lord kasi may mga AI, no? Tinatanong ko kasi, mapaparalyze na ba ako? May mga ganun kasi, di ba? Pero salamat kay Lord kasi hindi eh. Talagang malinaw talaga na hindi eh. Extreme lumbar, lang siya eh. Spasm siya eh. 2 weeks daw yung galing, sabi ni ChatGPT. So sabi ko, on track pa ako. Pero in one point po nung moment, umalis silang lahat, grocery sila eh. Sinubukan ko tumayo, umupo ako. Naipon yung dugo ko, hindi ako makatayo. Bagsak ako sa kama. Tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, grabe pala, no? Ito yung prayer ko kay Lord, grabe po pala, no? Kasi isang iglap, Lord, no? Kaya mong bawiin ng lahat. Parang minsan po, Lord, I feel super proud. Kasi po, ang dami mong blessing sa amin, sa pamilya namin. Binigyan po kami ng magandang matitiran, matutulugan, ng magandang trabaho. Pero Lord, no, grabe po kasi isang iglap lang. Sa isang tae lang, Lord. Lord, isang tae lang. Kaya mong bawiin ng lahat. Biruin mo, ginamit niya pa yung tae. Para iparealize sa'yo. Lord, grabe. Tapos, ayun po yung isa sa vulnerable moment ko. No? Kasi sabi ko nga po, ayoko na nagpapatulong. Ayoko talaga. Ayoko nang inaasikaso. Kasi hindi ko alam kung lahat ba ng lalaki ganon. Meron kang ego. At that point po, no, siguro pilitin natin outline. Di ba sabi wag mag-isolate? Iba pag may kasama ka, no? Pinagpasalamat ko kay Lord kasi kasama ko si Hannah noon. Kasi talaga makakain, makaihi. Iba pag may kasama ka. Actually, si ate nga naisip ko noon eh. Si ate Jehan, yung kapatid ko single. Sabi ko, pag yung ate ko tumanda, tapos walang partner, grabe sila mag-aalaga. Reality po, naisip ko talaga yun at that, pinag-pray ko nga siya, Lord, bigyan mo naman ng boyfriend. Pero hindi, application lang, no? Magpasalamat ka kapag may partner ka. Magpasalamat ka kapag may kaibigan ka na tutulong sa'yo. Huwag mo i-isolate, no? Yung sarili mo, no? Tapos, nung point na yun, sabi ko, Lord, ito yung prayer ko, something like this, sabi ko, Panginoon, alam ko naman pong hindi ako ma-paralyze at this point. Kasi sa research, hindi naman po talaga eh. Pero Lord, if tumanda ako, tapos dumating po yung panahon na mangyayari to, Lord, ayoko makita na nahihirapan si Hannah, si Zoe, na alagaan ako, papakainin lang ako. Lord, kunin mo na lang po ako. Yun yung prayer ko. Ang OA, no? Kumbaga 2 weeks ka lang na bedridden. Ayun po yung panahon na hindi ako nakatin ng worship. Ganun ako maglakad, no? Thank God, after 2 weeks, pinagaling po niya ako. Tapos di pa doon natapos, pagdating ng January, na-hospital naman ako eh. Si ate naman nag-alaga sa akin. Na-confine ako sa ospital. Ang realization po rito is ito. Bakit ka mag-serve? Ano pang dahilan? Serve God anyway because time is limited. Yung oras po natin limitado lang eh. Pwedeng malakas ka ngayon, bukas hindi na. Pwedeng lumabas ka ng kalsada, masagasaan ka. Ang buhay po natin ay saglit lang. Hindi natin alam kung hanggang kailan mo katabi yung katabi mo ngayon. Kay Papa nga eh, nakiki-birthday pa ako sa beach eh. Bigla na lang tumawag si Kuya, si ate, sabi wala na si Papa. Wala akong kaalam-alam eh. Sa isang iglap, nawala. Yung kaklase ko nung college eh, nabalitaan ko na lang na heart attack. Instant, wala. Yung katrabaho ko, yung ka-teammate ko sa trabaho, nag-road trip lang sa Pililya eh, nabarel. Wala, instant. Hindi mo alam ang buhay. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka mabubuhay. Hindi ko alam kung kailan mabubuhay. Baka mamaya wala na rin ako. Pero isang bagay ang sigurado. Yung oras na meron ka ngayon, dapat inilalaan natin sa Panginoon. Amen po ba? Hinaan niya ako po yung band na umakyat. Hindi na ako mag-closing. Si pastor na lang pag-closingin ko. Pero wala akong mapiling song. Ang closing po natin is still. Sabi po sa chorus doon,
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. So parang binivisualize ko siya na something na kumikidlat, umaalon, pero si Lord nasa ibabaw siya. Kasi di ba above the storm. So parang ini-imagine ko, nakikita ni Lord yung kidlat, nakikita ni Lord yung alon, pero si Lord mas mataas siya. So kinakailangan mo lang mag-soar above with God. Parang sakyan mo lang si Lord. Tapos sabi po dun sa dulo, Father, you are king over the flood. Mas mataas si Lord sa baha. Kaya I will be still, know you are God. So pabayaan ko na po yung PMM, si Pastor na mag-minister po sa atin as we close. Tayo pong lahat ay tumayo. And kagaya ng sa mensahe kanina, let us be still and once again acknowledge God in our presence. Lord Jesus. Sino man sa atin na nakadarama ng hirap, pagod, pagkabalisa, let us draw near to God.